Sa baybaying dagat sa bayan ng Zamboanga ay may mag-asawang parehong mangingisda na sina Sipang at Magno. Sila ay kilalang mabait sa kanilang bayan. Umaga pa ay nagluluto na si Sipang, baon nilang mag-asawa sa pangingisda. Ang mag-asawa ay may dalawang anak na sina JR at Minnie. Dahil lumaking mangingisda ang mga magulang, ay naging mapagmahal ang mga bata sa karagatan. Mahilig silang mangolekta ng mga seashells sa tabing dagat. Pag nakakakita sila ng mga starfish na inaanod ng alon, ay kanila itong kinukuha at pakawalan sa dagat. Halos araw-araw ay naiiwan sina Minnie at JR sa bahay habang ang mga magulang ay nangingisda. Masayang sinalubong ng mga bata ang mga magulang pagdating at kasama din silang nagbebenta ng isda sa palengke. Makikitang naglalaglag ng lambat ang mag-asawa sa dagat sakay sa bangka. Pagkatapos maglaglag ng lambat, ay nagpahinga sila at kumain habang naghihintay. Napansin nilang gumagalaw ang lambat at laking gulat nila nang may kumikinang mula sa ilalim ng dagat kung nasaan ang lambat. Nagkatinginan ng mag-asawa, pareho silang nakatingin sa dagat, lalong kumikinang ito. Inahon nila ang lambat at kitang-kita nila ang maliit na sirena na may gininto ang buhok. Kitang-kita ang mga luha sa mata nito. Please, ibalik mo ako sa karagatan. Gusto kong bumalik sa pamilya ko. Ang pakiusap ng batang sirena. Naisip ni Magno na ito na ang pagkakataon na makaahon sila sa hirap. Maibebenta niya ito ng mahal. Naging sunod-sunuran naman si Sipang. Inuwi nila ang umiiyak na sirena at inilagay sa malaking drum. Pinagbawalan ni Magno ang dalawang bata na huwag pumunta sa kabilang kwarto. Walang inaksayang panahon si Magno, umalis ito at maraming kinausap kung sino ang gustong bumili ng batang sirena. Habang naglalaro ang dalawang bata, ay may narinig silang umiiyak. Iyak ng isang batang babae. Tumakbo ang dalawang bata papunta sa kwarto kung saan pinagbabawalan sila ng kanilang ama na pumunta. Nagulat ang dalawang bata nang makita nila ang batang sirena na umiiyak sa loob ng isang malaking drum. Nag-usap ang mga ito. Anong pangalan mo? Ako si Alana. Sagot ni Alana habang umiiyak. Bakit ka umiiyak? Namimiss mo ba ang mama at papa mo? Ang tanong ni JR. Lalong umiyak ang batang sirena. Umiyak na din si JR at Minnie. Hinawakan ni Minnie ang gintong buhok nito. Nagagandahan ito. Maghapon silang magkausap hanggang sa napangiti na din si Alana. Naghihintay ang dalawang magkapatid sa kanilang ama. Nang dumating ito ay kinausap nilang ibalik na si Alana sa dagat. Nagulat pa si Magno kung sino si Alana. Sinabi ng mga bata na ang batang sirena, ang pangalan ay Alana. Napaisip si Magno kung ganun ay nakita na ito ng kanyang mga anak. Kinausap niya ang bata. Sinabi nitong pagod na siya kakahanap buhay sa dagat. Pagkakataon na nilang magkapera. Bukas ay darating ang buyer. Inilabas ni Magno ang bungkus ng perang, paunang bayad sa kanya. Maaga pa ay kukunin na ang batang sirena. Kinagabihan ay mahimbing na natutulog ang lahat ng marinig ni JR at Minnie ang iyak ng kanilang kaibigan na si Alana. Pinuntahan nila ito, umiiyak at tinatawag ni Alana ang kanyang mga magulang. Dali-dali itong binuhat ni JR, dadalhin niya ito sa dagat bago pa dumating ang buyer sa umaga. Hirap na hirap ito habang palabas ng bahay. Paglingon nito, ay nakita niyang nakatayo ang kanilang ama na kanina pa nanunood sa kanila. Natakot si JR, ang buong akala niya ay papaluin siya ng kanyang ama. Binuhat ni Magno si Alana at naglakad ito sa kadiliman, papunta sa dagat. Inilusong ng dahan-dahan si Alana. Nagpakitang gilas ito, lalong lumiwanag ang dagat. Bumalik ito sa mag-ama at may inabot. Sinabo nitong hangad niya ang kaligayahan ng buong pamilya. Ang perlas na binigay niya dito ay makakatulong sa kanila. Lumangoy ito palayo. Kinabukasan ay dumating ang buyer at inabot ni Magno ang perang advance sana sa pagbili sa sirena. Sinabi nitong walang sirena at handa siyang ibalik ang pera. Matuling lumipas ang panahon. Makikita ang pamilya ay may malaking bahay na may malaking garden sa tabing dagat. Naging maganda ang buhay ng mga ito kapalit ng perlas na binigay ni Alana. Habang naglalaro ang mag-aama sa tabing dagat, ay wala silang alam na pinanunood sila ng masayang pamilya ni Alana. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.